Isang distrito na tinatawag na hall ang ginawang practice field ng mga magic users o sorcerers. Walang batas at kumokontrol sa lugar na ito at dito din naninirahan ng mga hindi sorcerers dahilan para samantalahin ng mga sorcerers na gawin dito ang mga gusto nilang gawin. Ngunit may dalawang magkaibigan ang hindi gusto sa ginagawa ng mga sorcerers sa kanilang lugar. Ito ay sila Kaiman at Nick Eido na hinahanting naman ng mga sorcerers na pumapasok sa kanilang lugar. Pero hindi lang ito ang trabaho nila dahil sinasamantala na din ni Kaiman ang pagkakataon na ito para hanapin ang sorcerer na nagsumpa sa kanyang ulo. Bago pa man niya nililigpit ang mga sorcerer na natatalo niya ay kinakagat niya muna ang ulo ng mga ito para alamin na din kung ito na ba ang sorcerer na nagsumpa sa kanya. Hindi niya maalala kung sinong sorcerer ang nagsumpa sa kanya kaya umaasa na lang siya sa nilalang na nasa loob ng kanyang bibig. Isang araw ay nakalaban nila ang dalawang sorcerers na parehong mga miyembro ng kilalang family na sila Matsumiera at Fujita. Matapos makumpirma ni Kaiman na hindi si Matsumiera ang sorcerer na nagsumpa sa kanya ay kaagad niya itong iniligpit. Ang problema ay nakagamit pa ito ng mahika para maibalik si Fujita sa Magic User Realm. Sa bilis ng mga pangyayari ay wala nang nagawa pa sila Kaiman para mahabol si Fujita. Minabuti na lang nila na bumalik sa pinapatakbong restaurant ni Nick Eido para kumain. Matapos ipagluksa nila Fujita ang nangyari sa kanyang partner ay kaagad din siyang nakipagkita sa kanilang boss na si En. Dahil dito ay nalaman ni En na sila Kaiman at Nick Eido na naman ang nakaharap ng kanyang mga tauhan. Nais ni Fujita na makapaghiganti at may naiisip na siyang plano kung paano niya ito isasagawa. Makalipas ang ilang araw ay nagkita sila Kaiman at Nick Eido sa hospital na pinagtatrabahuan ni Kaiman at kung saan din ginagamot ang mga biktima ng mga sorcerers. Nagbabakasakali si Kaiman na baka may makuha siyang impormasyon sa mga biktima tungkol sa sorcerer na hinahanap niya. Sakto namang may mga bagong biktima na dinadala dito at ayon sa doktor na si Vo ay siguradong iisang sorcerer lang ang may salarin dahil sa hitsura ng mga biktima. At dahil din dito ay sigurado si Kaiman na ibang sorcerer at hindi ang hinahanap niya ang may kagagawan sa mga ito. Minabuti ni Nick Eido na bumalik na sa kanyang restaurant kaya sinamantala na din ni Kaiman na magpaluto para sa magiging hapunan niya mamaya. Pagkadating ni Nick Eido sa kanyang restaurant ay may nakita siyang lalaki na naghihina dahil sa gutom. Hindi naman siya nagdalawang isip na pakainin ito at inalok niya pa ito na samahan pa uwi dahil baka kung ano lang ang mangyari dito. Ngunit bigla itong nagpalabas ng usok kaya dito niya na nalaman na isa din pala itong sorcerer. Kaya pagkadating ni Kaiman ay naabutan niya na lang si Nick Eido na nakahandusay na. Ito pala ang sorcerer na may salarin sa mga biktima sa hospital. Sinubukan nito na gawin din insekto si Kaiman ngunit nagulat na lang ito na hindi umubra kay Kaiman ang kanyang mahika. Hindi na ito nakapalagpa kay Kaiman at dahil hindi ito ang sorcerer na hinahanap ni Kaiman ay hindi na ito hinayaan pa ni Kaiman na mabuhay. Dahil sa pagkasawi nito ay bumalik na din sa normal ang mga nabiktima nito. Nang babalik na sana si Fujita sa hall para maghiganti ay pinigilan siya ng bantay. Kinausap siya ni En at binigyan siya ng misyon na hanapin ang sorcerer na nagsumpa kay Kaiman dahil may kakaiba umano sa mahika na ginamit kay Kaiman. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad na inumpisahan ang paghahanap. Unang sorcerer na nadetect ng kanyang device ay nagngangalang Abiso. Bigla niyang naalala na ito pala ang sorcerer na nakasalubong nila nung isang araw. Ngunit kasalukuyan na pala itong kaharap nila Kaiman na sumusubok sanang bumalik sa Magic User Realm. Bago pa ito makagamit ng mahika ay mabilis itong inatake ni Nick Eido na sinundan ni Kaiman. Ngunit pagkatanggal nila ng maskara nito ay laking gulat nila na isa pala itong babae. Gayunpaman ay inalam pa din ni Kaiman kung ito ba ang sorcerer na hinahanap niya. Bigla namang may lumitaw na pinto at ito pala ay si Fujita na gustong iligtas si Abiso. Matagumpay niyang nahila si Abiso ngunit natanggal naman ang balat ng mukha nito. Kasalukuyan namang tinatrabaho ng dalawa sa pinagkakatiwalaang tauhan ni En na sila Shin at Noy ang mga bumabangga kay En. Kahit sobrang dami ng kanilang kalaban ay walang kahirap-hirap lang nilang tinalo ang mga ito. Dahil hindi man lang sila nasasabik sa sobrang hina ng kanilang mga kalaban ay nagparamihan na lang sila ng kanilang mga naililigpit. Huli nilang nakaharap ang boss ng mga kalaban at dahil isa itong desenteng sorcerer ay gumamit na din si Shin ng mahika para talunin ito. Matapos ang kanilang misyon ay nakatanggap sila ng tawag mula kay En dahil mayroon umano itong gustong ipagawa kay Noy. Dinala nila kay En ang katawan ng boss at dahil sa kapangyarihan ni Shin ay buhay na buhay pa din ito kahit hiniwa-hiwa na ang katawan nito. Nalaman ni En na sobrang dami pa pala ang may gustong pabagsakin siya. Makalipas ang ilang oras ay inimbitahan niya sila Shin at Noy sa isang hapunan at kasama na din sila Fujita at Abiso. Bago sila pinapasok ay pinatanggal muna sa kanila ang kanilang mga maskara. Natulala na lang si Fujita dahil hindi niya akalain na isa palang babae si Noy. Habang kumakain na sila ay sinabi na din ni En ang susunod na misyon nila Shin at Noy.
Nang malaman ni Shin na hindi tinatabla ng mahika ang kanilang makakalaban ay mas lalo lang siyang nasabik. Sinabi na din ni En ang gusto niyang ipagawa kay Noy at ito ay pagalingin ang sugat ni Abisu. Baka may malaman silang impormasyon kay Abisu tungkol kay Kaiman dahil gumagamit si Abisu ng reptile transformation magic. Naghanda din siya ng transformation show para ipakita kina Shin ang hitsura nila Kaiman at Nikaido sa pamamagitan nila Eitake at Maitake. Ngunit matapos mag-transform ang mga ito ay nalaman ni En na hindi ito sila Eitake at Maitake at buti na lang ay mabilis na kumilos sila Shin. Sinubukan pa nilang tumakas pero naabutan pa din sila ng atake ni En. Dito na nalaman nila Shin na galing pala sa patay na tao ang mga mushrooms na kinakain nila. Nagpasya naman sila Kaiman at Nikaido na magtungo sa Marumigi Hall para hanapin ang sorcerer na gumagamit ng mga karayom sa pagbabago ng mukha. Habang nagpapahinga sila ay minabuti ni Nikaido na mamili muna ng kanilang makakain. Ngunit nang pabalik na siya ay dito na siya tinambangan ng isang grupo ng mga kalalakihan. Nais ng mga ito na kunin ang kanyang dala at suot na damit kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na labanan ang mga ito. Kahit may mga sibat ang mga ito ay hindi pa din sila umubra sa lakas ni Nikaido. Makalipas lang din ng ilang minuto ay nakarating na sila sa lugar mismo kung saan nila mahahanap ang kanilang pakay. Nang makita ito ni Kaiman ay hindi na siya nagsayang pa ng oras para gawin ang kanilang sadya. Ngunit hindi din pala ito ang sorcerer na nagsumpa sa kanya at ang ililigpit niya na ito ay bigla namang dumating si Nikaido. Nakiusap ang lalaki na hindi siya iligpit at bilang kapalit ay inalok niya si Kaiman na gawin dito ang kanyang mahika. Dahil marunong din siya sa fortune telling ay isinagawa naman niya ito kay Nikaido. Base sa nakikita niya ay posibleng may hindi magandang mangyari kay Nikaido. Makalipas ang ilang minuto ay hindi din nagtagumpay ang mahika ng lalaki dahil nagpalit lang ng balat si Kaiman. Bago simulan nila Shin ang kanilang misyon ay pinagaling muna ni Noy si Abisu. Katapos nito ay nagbukas na sila ng gate para pumasok na ng hall. Sakto namang gaganapin sa hall ang Night of Horrors na isinasagawa kada taon. Sa gabing ito ay muling bumabangon ng mga nabiktima ng mga sorcerers para atakihin ang mga buhay. Inaatasan ng mga residente na manatili sa loob ng bahay. Mga nagparehistrong exterminators lang ang pwedeng lumabas at kabilang sa mga ito sila Kaiman at Nikaido. Pagsapit ng alas 12 ng gabi ay isa-isa nang nagsibangon ng mga patay. Matapos silang atakihin ng mga exterminators ay nakahanda naman ang mga monghe para maglagay ng asin. Lumabas sila Shin sa Western District kaya kaagad din silang pinalibutan ng mga zombie. Makalipas ang ilang oras ay nagbilang na sila Kaiman at Nikaido ng mga plates. Biglang naalala ni Kaiman si Von na kasalukuyan pang abala sa panliligpit ng mga zombie. Pagsapit ng alas 4:30 ng madaling araw at habang kumakain si Kaiman ay dito na nagpakita sa kanila sila Shin. Nalaman nila kagad ng mga sorcerers sila Shin kaya nasabik sila na labanan ng mga ito. Nagpasya si Shin na siya na ang makikipaglaban kay Kaiman at si Noy naman kay Nikaido. Nararamdaman ni Nikaido na ipinadala sila Shin para iligpit sila kaya pinag-iingat niya si Kaiman. Pero dahil kampante si Kaiman na hindi siya tinatabla ng mahika ay hindi niya pinakinggan si Nikaido. Inakala niya nagagamit ng mahika si Shin dahilan para madali siyang ma-counter nito. Nagsimula na ding maglaban sila Nikaido at Noy at kahit ang matitinding atake ni Nikaido ay hindi umuubra kay Noy. Hanggang sa mapuruhan siya nito kaya dito na nagalit si Kaiman ngunit naisahan lang siya ulit ni Shin. Akala ni Shin ay tapos na ang laban kaya dito niya na sinamantala ang pagkakataon para atakihin ito. Katapos ay kinagat niya ang ulo nito pero dahil alam ni Shin na isa lang ilusyon ng mga nakikita niya ay nagawa nito na matanggal ang ulo ni Kaiman. Ngunit laking gulat ni Shin nang may muling tumubong ulo sa katawan ni Kaiman. Dito na kumilos si Nikaido at gamit ang kanyang mahika ay lumikha siya ng gate para makatakas sila. Hindi makapaniwala sila Fujita na isa din palang sorcerer si Nikaido. Balak pa sana ni Shin na ituloy ang pagtugis kina Kaiman ngunit hindi na ito kinaya ng kanyang katawan. Napunta sila Kaiman sa kinaroroonan ni Vo kaya nalaman tuloy ni Vo na isang sorcerer si Nikaido. Nang magising si Kaiman ay ipinaalam sa kanya ni Vo ang natuklasan nito kay Nikaido. Hindi naman kagad naniwala si Kaiman kaya hinayaan na lang siya ni Vo. Habang si Nikaido naman ay nag-aalala na din kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Kaiman sakaling malaman nito na isa pala siyang sorcerer. Kinabukasan ng umaga ay bumisita siya sa tinutuluyan ni Kaiman. Dito na naitanong ni Kaiman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Kaya dito na din naikwento ni Nikaido ang araw nung makita niya si Kaiman na nakahandusay at wala ng ulo. Kagad siyang tumawag ng makakatulong ngunit pagkabalik niya ay wala na si Kaiman. Nagulat na lang sila nang biglang lumitaw si Kaiman na may bago ng ulo. Nagpasya si Kaiman na pabuksan na kay Vo ang naputol niyang ulo baka sakaling matuklasan na nila ang misteryo ng kanyang ulo. Unang kinuha ang kanyang utak na ayon kay Vo ay katulad lang din ito ng normal na utak ng tao.
Nang titingnan na sana nila ang bibig ay bigla namang nawalan ng kuryente. Nakiusap si Vo kina Nick Edo kung pwede nilang tingnan ang breaker. Habang naglalakad na sila papunta sa kinaroroonan ng breaker ay bigla na lang may naramdaman si Kaiman na tao sa kanyang likuran. Ilang segundo lang ang makalipas ay bigla na lang bumalik ang kuryente. Ang problema ay nawawala na ang ulo at pinagbintangan kaagad ni Kaiman si Vo na siyang nagtago nito. Pero pilit namang itinatanggi ni Vo na wala siya kinalaman sa pagkawala ng ulo ni Kaiman. Sinubukan nilang hanapin ang ulo ngunit hindi na nila ito nakita. Nang magkita sila Shin at Ten ay ipinaalam ni Shin ang mga nangyari sa kanilang misyon. Matapos malaman ni En na may crossmark din sa mata ang tao sa loob ng bibig ni Kaiman ay bigla siyang may naalala. Naisip niya na maganda siguro kung magtungo sila sa kakilala niyang sorcerer na nagngangalang Turkey dahil may kakayahan nito na lumikha ng living dolls. Pagkadating nila sa bahay nito ay nagpakitang gilas muna ito para maipakita kay Shin ang kakayahan nito. Ipinalagay kay Shin ang kanyang usok sa isang garapon habang may iniisip umano siyang tao. Matapos ang ilang minutong paghihintay ay natapos na ang living doll at ito pala ay si Noy. Sakto namang dumating din sila Noy kaya kaagad niya itong pinatanggal kay Turkey. Dito na din sinimulan ni Turkey ang sadya talaga nila En sa kanya at ito ay lumikha ng living doll na kamukha ng nakita ni Shin sa bibig ni Kaiman. Pagkalabas nito ay hindi din ito nakikilala ni En pero ito ang gagamitin nila para maresolba ang misteryo kay Kaiman. Hinayaan muna nila ito na maglakad-lakad at tuwing may dinadaanan ito ay tinatanong nila ang mga taga rito kung kilala nila ito. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo ito sa isang gusali kaya inakala nila na ito siguro ang apartment nito. Habang nagtatanong-tanong sila Shin sa ibang nakatira dito ay may nahanap namang safe box si Abiso sa silid ng lalaki. Ngunit bigla na lang itong umatake para bawiin ang safe box. Naisip ni Shin na baka may importanteng bagay sa loob ng safe box kaya napilitan siyang atakihin ng lalaki para makuha ito. Binuksan niya ito at isa palang bungo ang laman nito kaya kaagad niya itong pinaayos kay Noy. Dahil dito ay nalaman nila na ito pala ang ulo ng nasa loob ng bibig ni Kaiman. Minabuti nila na dalhin na lang ito at bumalik na sila sa En's mansion. Pagkabalik nila ay kaagad naman silang isinama ni En sa isang party dahil may gagawin silang misyon dito. Pinasuot sila ng nose plug at ito pala ay dahil maraming inaagnas na mga bangkay ang nakabitin sa loob. Ilang sandali lang ay lumabas na ang guest of honor at ipinakita nito sa lahat ang kakayahan nito na bumuhay ng patay. Dito na sinabihan ni En sila Shin kung ano talaga ang kanilang misyon at ito pala ay makuha ang babae dahil gusto niya na maging partner ito. Para mangyari ito ay kailangan muna nilang iligpit ang kaparehan nitong lalaki. Pagkabalik ng mga ito sa kanilang silid ay naunang kumilos si En para kunin ang babae. Katapos ay dito na din kumilos sila Shin at Noy para iligpit ang lalaki na mabilis lang nilang nagawa. Ngunit napansin ni En ang black powder sa bibig ng babae kaya kaagad din niya itong iniligpit. Nakita niya ang isang kakaibang hayop na nagtatago sa loob ng damit nito at nagpasya siya na dalhin na lang ito. Pinangalanan niya itong Kikerege na pinagawa niya din ng sarili nitong tirahan at sinuutan ng maskara. Napag-usapan nila ang tungkol kay Nick Edo at boses sa ilang impormasyon na nakuha ni En ay may posibilidad na si Nick Edo ang sorcerer na nagsumpa kay Kaiman. Isinama naman ni Kaiman si Nick Edo sa bahay ni Dr. Kasukabi para ihatid dito ang katawan ng isang sorcerer na gagamitin sa research nito. Ngunit kahit nakailang doorbell na sila ay hindi pa din ito sumasagot kaya nagpasya sila na pumasok na lang. Natuklasan ni Nick Edo na apektado na pala ng mahika ang buong bahay dahilan para hindi nila mahanap si Kasukabi. Makalipas ang ilang minuto ay nakita nila ang kusina ng bahay kaya naisip nila na magluto para salubungin ang bagong taon. Habang kumakain na sila ay biglang pumasok si Kasukabi na siyang ikinagulat nila. Hindi sila makapaniwala dahil ang buong akala nila ay isa itong matandang doktor. Ngunit inamin naman kaagad ni Kasukabi na nasa 60 taong gulang na siya at naging ganito lang ang kanyang hitsura ay dahil pinagpraktisan siya dati ng isang sorcerer. Matapos nilang kumain ay dito na ipinakita sa kanila ang isang pinto na gawa sa mga bangkay ng mga sorcerers. Isa pala itong pinto patungo sa Magic User Realm at para mas mapadali ang paghahanap nila Kaiman sa sorcerer na sumumpa sa kanya ay nagpasya sila ni Nick Edo na pumasok dito. Pagkapasok nila ay minabuti nila na magtungo muna sa downtown para mangalap ng impormasyon. Sakto namang may nag-alok sa kanila na sumakay sa magic carpet nito kaya hindi na nila ito pinalampas. Makalipas ang ilang minuto ay dito lang naalala ni Nick Edo na wala pala silang dalang pambayad. Dahil dito ay kinagat na lang ni Kaiman ang ulo ng sorcerer. Nang malaman niya na hindi ito ang hinahanap nila ay kaagad niya itong iniligpit. Ang problema ay wala nang magpapaandar ng magic carpet dahilan para mahulog sila. Bigla namang nabuhay ang ulo na nakuha nila Shin at parang may gusto itong sabihin. Biglang dumating ang isang tauhan ni En na may dalang impormasyon sa bagong hideout ng kanilang kalaban.
Sa pagpapatuloy ng paghahanap nila Kaiman ay minabuti nila na kumain muna. Habang pumipili si Kaiman ng kanilang o-orderan ay may itinanong si Nikaido sa bartender. Nang pabalik na siya ay sinalubong siya ng isang devil at may ibinigay itong devil business card sa kanya. Matapos namang inumin ni Kaiman ang kanyang in-order ay biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Kagad siyang nagtungo sa toilet at dito na siya nawala ng malay. Nanaginip siya sa lalaki na nasa loob ng kanyang bibig na nagpakilala sa pangalang Rizzo at siya ding pakilala ng ulo kinain. Nang magkita sila ni Nikaido ay itinuro ni Nikaido ang lalaki na may cross din sa mata. Sinundan nila ito ngunit pagkapasok nito sa isang gusali ay hindi na nila ito nasundan. Sakto namang dumating din dito sila Shin at sa loob din pala ng gusali na ito matatagpuan ang bagong hideout ng kanilang kalaban. Pagkadating nila sa mismong silid ng kanilang mga kalaban ay sinubukan pa nilang makiusap dito kung pwede nilang makausap ang boss ng mga ito. Ngunit tinutukan lang sila ng baril dahil alam na pala ng mga ito na mga tauhan sila ni En. Dahil dito ay napilitan na lang silang makipaglaban sa mga ito. Kaya ilang sandali lang ay napansin ni Nikaido na may umuusok na sa isang silid ng gusali. Pagkapasok nila dito ay tanging mga patay na nakahandusay na lang ang kanilang naabutan. Dito na sinabi ni Kaiman kay Nikaido ang pangalang Rizzo at napagpasyahan nila na hanapin muna ang taong ito. Kinabukasan ng umaga ay iminungkahi ni Nikaido kay Kaiman na mas maganda siguro kung maghihiwalay sila sa paghahanap. Para kay Nikaido ay mas mapapabilis ang kanilang paghahanap kung ito ang gagawin nila. Nilagyan naman ni En ang katawan ng ulo ni Rizzo at pagkabalik nila Shin ay dito na nila inumpisahan ang pagtatanong dito. Ang problema ay wala itong masyadong maibigay na mahahalagang impormasyon at kahit ang pangalan ng kanilang boss ay hindi nito alam. Nang mag-umpisa muli sa paghahanap sila Kaiman ay nagtungo si Nikaido sa isang smoke shop. Nais niya na magbenta ng usok at nang sinuri ito ng shopkeeper ay nagulat ito sa kanyang nakita. Kagad nitong kinuha ang kanyang pera para bayaran na ang usok. Ngunit hindi niya inaasahan ang mga susunod na gagawin ni Nikaido. Ginamit lang pala ni Nikaido ang usok para makakuha siya ng maraming pera at ayaw niya na may ibang makakaalam tungkol sa usok. Dinala niya ang pera sa isang lugar para may makausap na devil na tinawag niya sa pangalang Asu. Sinubukan niyang magtanong dito ngunit hindi din umano nito alam kung sinong sorcerer ang nagsumpa kay Kaiman. Naisip nito na mas mapapadali sana kung gagamitin na lang ni Nikaido ang kanyang kapangyarihan sa paghahanap ngunit ayaw ni Nikaido na gamitin muli ang kanyang kapangyarihan. Sinabi na lang ni Aso na alam niya kung saan matatagpuan si Rizzo at kasalukuyan itong nasa mansyon ni En. Tanging magagawa lang niya ay magbukas ng pinto na konektado sa mansyon ni En. Sa kagustuhan ni Nikaido na makita na sa lalong madaling panahon ng mukha ni Kaiman ay nagpasya siya na magtungo sa mansyon ni En. Dahil walang maayos na impormasyon na naibibigay si Rizzo ay ipinakita na ni En ang nag-iisang miyembro na binuhay nila Shin kagabi. Sa una ay nagulat si Rizzo pero pinagtawanan lang din niya ang kalagayan ng kanyang kasamahan na tinawag niya sa pangalang Miyamoto. Biglang pumasok ang isang tauhan ni En dahil mayroon umanong kalaban na nakapasok sa mansyon. Nagpasya si Noy na siya na lang ang makikipaglaban dito. Kaya habang tinatanong ni Nikaido ang isang bantay ay bigla na lang siyang inatake ni Noy. Pagkabalik ni Kaiman sa kanilang inuupahan ay nagluto na lang siya habang hinihintay si Nikaido. Wala siyang kaalam-alam na nakikipagbakbakan na pala si Nikaido kay Noy. Sa isip-isip ni Nikaido ay hindi naman niya kailangang manalo kay Noy kaya inatake niya na lang ang mata nito para matakasan niya ito. Nang malaman nila na si Rizzo ang hinahanap ni Nikaido ay naisip nila na baka ito ang boss ng Cross Eyes. Dahil dito ay kagad silang nagtungo sa pinagkulungan nila kay Rizzo. Nang makita na ni Nikaido si Rizzo sa kabilang gusali ay hindi na siya nagdalawang isip na tumalon papunta dito. Sakto namang dumating sila En kaya sabay nilang hinawakan si Rizzo. Kagad na inatake ni Nikaido si En na hindi na nagawang makailag. Sa sobrang galit ni En ay nagwala ito dahilan para mapilitan si Nikaido na umatras muna. Sinamantala ni Rizzo ang pagkakataon na makalabas ng silid na saktong nakita naman ni Noy. Dahil hindi pa din tumitigil si En ay pinatulog na lang ito ni Noy. Nagawa ni Nikaido na makarating sa kanilang tinutuluyan ngunit tinubuan naman siya ng kabute. Pagkalabas ni Kaiman ay kaagad siyang nakiusap dito na tanggalin ang kabute. Matapos siyang sundin ni Kaiman ay mabilis din silang bumalik ng hall para dalhin siya sa hospital at buti na lang ay naisalba pa nila Kasukabi ang buhay niya. Napag-usapan nila si Shin at dito na nalaman ni Kaiman na dati din palang nakatira sa hall si Shin. Naikwento sa kanya ni Vo ang kalagayan dati ng hall na hindi basta-basta nagpapaapi sa mga sorcerers. Sa pangunguna ng grupo na tinatawag na neighborhood ay maraming sorcerer ang hindi na nakakabalik ng buhay sa Magic User Realm. Isang sorcerer ang ina ni Shin na nailigpit din ng neighborhood matapos lang ipanganak si Shin. Dahil dito ay ang ama niya na lang ang nagpalaki sa kanya habang itinatago niya ang pagiging half-blood sorcerer niya.
Ngunit isang araw ay nalaman ng kanilang manager na isa siyang sorcerer kaya dali-dali itong tumawag sa neighborhood. Mabilis na dumating ang mga miyembro ng neighborhood pero buti na lang ay mabilis nakakilos ang kanyang ama para patakasin siya. Pagsapit ng gabi ay minabuti niya na umuwi muna para sana magpaalam sa kanyang ama na aalis siya ng lugar. Ngunit naabutan niya ito na nakagapos at wala ng buhay at dito niya na din napansin ng mga miyembro ng neighborhood. Sa sobrang galit na naramdaman niya ay walang awa niyang iniligpit ang mga ito. Sa kagustuhan ng neighborhood na tugisin siya ay nagresulta lang ito ng mas marami pang biktima sa panig ng neighborhood. Isang araw ay nagtungo siya sa hospital para hanapin sa kanyang katawan ang smoke veins. Dito na siya nakita nila Kasukabi at dahil interesado si Kasukabi sa kapangyarihan ni Shin ay tinulungan niya ito. Matagumpay nilang nahanap ang smoke veins ni Shin at matapos maidugtong ang mga pinutol niyang parte ng kanyang katawan ay nagpasya siya na lumabas na ng hospital. Nangako siya na ipapakita niya ang kanyang mahika kaya makalipas lang ang ilang oras ay maraming miyembro ng neighborhood ang isinugod sa hospital. Kahit hiwa-hiwalay na ang katawan ng mga ito ay mga buhay pa din sila kaya napagtanto kaagad ni Kasukabi na ito na siguro ang kapangyarihan ni Shin. Matapos lang din ang insidenteng ito ay tuluyan ng nabuwag ang neighborhood. Isang araw ay binisita nila Fujita ang ginawa nilang puntod para kay Matsumira. Naisip ni Fujita na kung hawak lang sana nila ang katawan ni Matsumira ay pwede sana itong buhayin muli ni Kikarege. Ilang sandali lang ay ipinatawag si Abiso ni En dahil nabalitaan na nila ang pag-atake sa smoke shop. Dahil binili na ni En ang shop ay natuklasan nila ang garapon ng usok na nakapangalan kay Abiso. Ilang beses na din palang nagbebenta si Abiso dito ng kanyang usok at dahil hindi pa din naaalala ni Abiso ang eksaktong kapangyarihan niya ay napagpasyahan ni En na ipasuri ang usok nito. Tungkol naman sa bagong partner sana ni Fujita ay wala pa ding umanong nag-a-apply dahilan para ikalungkot ito ni Fujita. Nagpasya si Fujita na magtungo sa hall para subukan na iligpit si Kaiman. Nang papasara na sana ang pinto ay dali-daling pumasok din si Abiso dahil gusto nito na samahan si Fujita. Kasalukuyan namang nanananghalian sila Kaiman sa restaurant ni Nikaido. Nalaman nila mula kay Vo na kulang pa pala sila ng isang player para sa kanilang laro sa football kalaban ng Peace Sharks na nasa kabilang hospital. Narinig ito ng isang customer na si 13 kaya nagboluntaryo ito na sumali sa kanilang team. Nang malaman ni Fujita ang recruitment ng Peace Sharks ay kaagad silang nag-apply dito. Alam niya nakasali si Kaiman sa kabilang hospital kaya sasamantalahin niya ang pagkakataon na ito na isagawa ang kanyang pinaplano. Kinabukasan ng umaga ay binigyan ni En sila Shin ng isang tracking device na siyang makakatulong umano sa kanila sa paghahanap kay Rizzo. Biglang dumating dito ang isa sa samuri sa usok ni Abiso dahil natuklasan na nila kung anong klase ang mahika ni Abiso. Ngunit nataliso dito at nabasag kay Noy ang lagayan ng usok ni Abiso. Dahil dito ay unti-unting nag-transform ang katawan ni Noy. Kasalukuyan naman ang nagaganap na ang baseball match ng dalawang hospital. Nagulat si Fujita nang makita niya sa kabilang team si Matsumira. Ngunit naisip niya din kagad na kung maisasama nila ito pabalik ay pwede na siyang makiusap kay Kikarege na buhayin ito muli. Dahil dito ay nagbago na ang kanyang plano kaya kailangan na lang niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Makalipas ang ilang minuto ay sumalang na si Nikaido. Nang mapansin niya na gumagamit si Fujita ng mahika ay ibinuhos niya ang kanyang lakas para tamaan ng bola. Susubukan sana itong saluhin ng pinuno ng Peace Sharks ngunit napuruhan tuloy siya sa mukha. Dahil dito ay kagad na itinigil ang laro at habang abala ang lahat ay sinamantala ni Fujita ang pagkakataon na ito para isama si Matsumira. Ngunit pagkapasok nila ng mansyon ay bigla namang sumakit ang ulo ni Abiso. Kasalukuyan pa ding sinusubukan nila Shin na pakalmayan si Noy na kanina pa nagwawala. Plano ni Shin na patulugin si Noy ngunit hindi ito pumayag na hindi din siya magtatamo ng pinsala. Dinala nila ito sa sekretong palapag kung saan dito nakakulong ang sorcerer na may kakayahan na tanggalin ang mahika. Ito ay si Chota na kaagad niyakap si En pagkapasok nila sa silid nito. Hindi na din ito nagsayang pa ng oras at kaagad na inumpisahan ang paggamot kay Noy. Habang abala si Fujita kay Abiso ay bigla namang nagwala din si Matsumira. Matapos nitong ihagis si Fujita ay inatake naman nito si Abiso. Dito na ginamit ni Abiso ang kanyang kapangyarihan at walang awa niyang inatake si Matsumira. Dahil dito ay hindi na din ito magagawa pang buhayin muli ni Kikarege. Nagkaroon sila ng pagpupulong tungkol sa mga natuklasan nila sa kapangyarihan ni Abiso. Dahil unti-unti na din bumabalik ang mga alaala ni Abiso ay naalala niya na din ang sinabi ng lalaki sa loob ng bibig ni Kaiman. Ayon dito ay siya umano ang humadlang sa mga plano nito. Nagpasya naman si Kaiman na muling bumalik sa Magic User Realm pero sa pagkakataon na ito ay hindi niya na isinama si Nikaido. Ayaw niya na madamay ito ulit sa kanyang mga problema. Kinabukasan ay nalaman na lang ni Nikaido na tumigil na pala sa pagtatrabaho si Kaiman sa hospital.
Kagad niyang kinausap si Kasukabe at dito niya na dinalaman na nagtungo ulit si Kaiman sa Magic User Realm. Pagkadating ni Kaiman sa Magic User Realm ay napagpasyahan niya na maghanap muna ng trabaho. Makalipas ang ilang minuto na paglalakad ay napansin niya na parang abala ang ibang mga sorcerers sa pag-aayos. Tinanong niya ang isang lalaki kung may alam ito sa mga sorcerers na may cross mark sa mata kaya inakala kaagad nito na bibili din siya ng black powder. Pero matagal na palang hindi nagpapakita ang mga miyembro ng Cross Eyes at baka umano kung matapos ang Blue Night Party ay muling bumalik ang mga ito. Makalipas ang ilang oras ay may nadaanan siyang iilang kalalakihan na nagkakagulo. Dahil nakikita niya na pinagtutulong-tulungan ng dalawang lalaki ay kaagad siyang kumilos para tulungan ang mga ito. Matapos niyang mailigpit ang mga kalaban ay muli siyang nakaramdam ng gutom. Nang malaman ito ng isa sa tinulungan niya na si Tanba ay dinala siya sa shop nito para pakainin dahil may-ari pala ito ng Tanba Pie. Dahil naghahanap siya ng mapapasukang trabaho ay napagpasyahan ni Tanba na kunin siya para magtrabaho dito. Muli namang bumalik si Rizzo sa kanyang apartment kaya muli niyang naalala ang mga sandali bago siya iligpit. Isang araw ay binigyan siya ng misyon na ihatid ang black powder sa Salmanza. Gusto niya sana na isama ang kaibigan niya na si Aikawa kahit hindi ito miyembro ng Cross Eyes ngunit hindi siya pinayagan ng division leader. Bago sila umalis ay binalaan pa siya ni Aikawa na mag-ingat dahil hindi umano mapagkakatiwalaan ng Cross Eyes. Pagkadating niya sa lugar ay dito na biglang may umatake sa kanya. Naniniwala siya na mga taga-Cross Eyes lang din ang may pakana para iligpit siya. Naisip niya na hanapin si Aikawa at baka may maitulong ito sa kanya. Kinabukasan ng umaga ay nagsimula na ang application sa mga nais ng partnership contract sa mga miyembro ng ENS family. Marami ang dumalo para magparehistro ngunit ang iba ay bumabagsak kagad sa screening pa lang. Pagsapit ng gabi ay nagpaalam si Fukuyama kay Kaiman dahil magtutungo na sila sa Blue Night Land para maghanap ng kanyang makakapartner. Sasamahan siya nila Tanba at Kiraayon kaya maiiwan mag-isa si Kaiman para bantayan ng shop. Naisip ni Kaiman na siguradong maraming sorcerer ang dadalo sa Blue Night at hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataon na ito baka sakaling andito si Rizzo o ang sorcerer mismo na nagsumpa sa kanyang mukha. Para mabilis siyang makapasok ay inatake niya ang dalawang bantay at kinuha ang suot ng mga ito. Sakto namang magpapalit na ng bantay kaya nagkaroon kagad siya ng pagkakataon na makapaglibot-libot sa loob. Bago magsimula ang Blue Night ay ibinigay na kinain ang mga application form ng mga may gusto na makapartner sila. Dahil dito ay nalaman nila Shin na buhay pa pala ang dalawang sorcerer na nakalaban nila dati ni Noi. Kaya makalipas lang din ng ilang minuto habang mag-isa si Noi sa CR ay bigla na lang may umatake sa kanya. Kahit abala sa pagkain si Shin ay naramdaman niyang may hindi magandang nangyari kay Noi. Di nagtagal ay opisyal nang inumpisahan ng Blue Night Party na tatagal ng 3 araw. Saktong dumating dito si Rizzo habang si Kaiman naman ay nagmamadali din na mahanap siya. Pagkadating ni Shin sa CR ay dito na din siya sinimula na atakihin. Naisip niya kagad na si Yaku ito at hindi nga siya nagkamali. Walang tigil itong umatake habang nakatago lang sa malaking puno. Ilang sandali lang ay nagkaroon ito ng pagkakataon para madakip si Shin sa inihanda nitong patibong. Habang nagkakape sila ay sinamantala ni Fujita ang pagkakataon na ito na tanungin si En kung paano naging magpartner sila Shin at Noi. Dahil dito ay ikwento na din ni En kung paano nagkakilala sila Shin at Noi. Nagtrabaho si Shin bilang tagalinis sa isang restaurant ni En at dahil magpinsan sila En at Noi ay dito sila nagkakilala. Sa mga panahon na ito ay sumasailalim si Noi sa pagsasanay para maging devil. Ngunit isang araw bago magsimula ang Blue Night ay bigla na lang may lumapit na dalawang lalaki sa kanila na kaagad silang inatake. Ito ay sila Bako at Yaku pero dahil sa pagtutulungan nila Shin at Noi ay mabilis lang nilang natalo ang mga ito. Ngunit makalipas lang ang ilang segundo ay muling bumangon si Bako para atakihin sila. Dahil dito ay naputol ang katawan ni Shin dahilan para mapilitan si Noi na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ang problema ay naging dahilan naman ito para bumagsak siya sa huli niyang pagsusulit para maging devil. Bago matapos ang Blue Night ay iminungkahi ni En kina Shin at Noi na sila na lang dalawa ang magpartner. Habang patuloy sa paghahanap si Kaiman kay Rizzo ay hindi niya akalain na makikita siya kagad ni Tanba. Balak sana ni Tanba na tanggalin siya sa trabaho pero buti na lang ay napakiusapan pa ito ni Fukuyama. Dahil nagugutom na si Kaiman ay binigyan na lang ito ni Fukuyama ng pera. Kagad na nagtungo si Kaiman sa bilihan ng mga pagkain at bumili siya ng paborito niyang gyoza. Pagkabigay ng gyoza sa kanya ay bigla namang may bumangga sa kanya at ito pala ay si Yaku dala-dala na ang katawan ni Shin. Nang kinumprante niya ito ay hindi nagdalawang isip si Bako na atakihin siya. Sakto namang napadaan din dito sila Tanba kaya dito na sila naglaban-laban. Nagawa ni Kaiman na mapuruhan si Bako habang si Yaku naman ay ginamitan ni Fukuyama ng kanyang mahika.
Napansin ni Rizzo ang kaguluhan na nagaganap pero nagpatuloy lang siya na pumasok sa isang bodega. Plano niya na kumuha dito ng mga powder para sa artificial niyang katawan. Napansin niya sa unahan ng malaking kahon at nang binuksan niya ito ay sinoy pala ito dahilan para makawala ito dito. Sumapit na ang ikalawang araw ng Blue Night ngunit hindi pa din nagpapakita kay Fujita ang nag-apply para maging partner niya. Nang magkamalay si Rizzo ay nagpalit siya ng damit para maiwasan na makilala siya ng cross eyes habang hinahanap niya si Aikawa. Ilang sandali lang ay nakasalubong niya si Kaiman na pinagbenta muna ni Tanba ng kanilang pie. Nagkatitigan sila saglit pero hindi nakilala ni Kaiman si Rizzo. Pagsapit ng ikatlong araw ng Blue Night ay nainis na si Fujita na wala pa ding nagpaparamdam sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating si Noy dala-dala ang aso ni Shin na si Gura-Gura. Dito na nalaman nila Fujita na 2 araw na palang nawawala si Shin at nagbabakasakali si Noy na baka mahanap ito ni Gura-Gura. Nagpasya si Fujita na samahan na lang si Noy sa paghahanap dahil hindi na din naman siya umaasa na may makikipag-partner sa kanya. Pagsapit ng gabi ay napadaan sila kung saan nangyari ang labanan nila Kaiman nung isang gabi. Habang abala sa pagkain sila abiso sa pie na gawa sa katawan ni Yako ay minabuti ni Noy na magpahinga muna. Nang mapansin niya ang kanyang inupuan ay binuksan niya ito kaya dito niya na nakita si Shin. Plano nilang dalawa na mag-sign ng contract bago pa man matapos ang Blue Night. Dahil dito ay lalo lang nalungkot si Fujita kaya ibinigay na sa kanya ni Abiso ang application form nito. Dito lang niya nalaman na si Abiso pala ang isa sa nag-apply para maging partner niya. Nang makita niya ng kuha ng CCTV ilang minuto bago atakihin ang shopkeeper ng smoke shop ay nakilala niya kagad si Nick Ado. Kaya habang nagiinuman sila Nick Ado kasama sila Vo ay bigla na lang may tumubong malaking kabute sa kanyang sugat. Kagad itong pinaghahampas ni Vo ngunit pati siya ay ginawang kabute. Buti na lang ay nakaatake si Johnson kaya nagkaroon sila ng pagkakataon na makaakyat sa second floor. Nagpasya si Nick Ado na kunin na ang maskara na ibinigay sa kanya ni Aso para mapalakas niya ang kanyang magical power. Pero ibig sabihin lang din ito ay babalik siya muli sa pagiging sorcerer. Pagkapasok ng kalaban ay mabilis niya itong inatake at kahit hindi na siya gumamit ng kanyang mahika ay nagawa niya na itong matalo. Pero nang magkalat ang dugo nito ay bigla itong naging pinto papasok sa mansyon ni En. Para hindi makapanlaban si Nick Ado ay mabilis itong ginapos ang malaking kabute. Galit na galit si 13 sa ginagawa ni En kay Nick Ado dahilan para gawing kabute ang kanyang ulo. Biglang dumating dito sila Chidaruma dala-dala ang mga Devil's Business card kaya dito na nalaman ni En na si Nick Ado nga ang sorcerer na kumokontrol ng oras at ang matagal niya nang hinahanap. Sa tulong nila Chidaruma ay sinimulan na nila ang contract ceremony. Kaya bago pa man matapos ang Blue Night ay naging magpartner na sila En at Nick Ado. Hindi naman nakapag-sign ng contract sila Fujita at Abiso matapos sumama ang tiyan ni Abiso dahil sa kinain niyang pie kanina. Nang magkausap sila Kaiman at Tanba ay nagpasya si Kaiman na sabihin na ang totoo tungkol sa nangyari sa kanyang ulo. Sinabi din niya na hinahanap niya ang sorcerer na sumumpa sa kanya at sa ngayon ay may sinusundan siyang sorcerer na may cross mark sa mata. Naalala ni Tanba na may kaibigan siya na may cross mark din sa mata kaya nagpasya sila na magtungo sa kinaroroonan nito. Ito pala ay kasalukuyang nakakulong at dahil regular customer ito ng Tanba Shop ay palagi nila itong dinadalhan ng Tanba Pie. Ito ay si Shimizu na nasunog ang mukha nung araw na hinuli siya. Hindi na nagsayang pa ng oras si Kaiman at kaagad niyang kinagat ang ulo nito. Kaya nagulat na lang si Shimizu nang makita sa loob si Rizzo na alam niyang matagal nang patay. Matapos niyang sabihin ang sinabi ni Rizzo sa kanya ay inakala niya namang miyembro din ng kanilang grupo si Kaiman dahil sa crossmark nito. Sakto namang nasestensyahan na ito kaya dali-dali itong hinawakan ni Kaiman. Pilit na pinipigilan nila Tanba si Kaiman sa pagkabahala na baka pati ito ay masama din sa impyerno. Dito na biglang nagpakita si Aso at pinutol ang mga paa ni Shimizu. Hindi na din siya nagpaligoy-ligoy pa at kaagad na sinabi kay Kaiman ang kasalukuyang sitwasyon ni Nick Ado sa mansyon ni En. Nagpasya si Kaiman na iligtas si Nick Ado kahit paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ni Tanba na masasawi lang siya kung ituloy niya ito. Pero wala na siyang pakialam pa kahit na ano pa ang mangyari sa kanya basta ililigtas niya pa din si Nick Ado dahil kaibigan niya ito. Dito na sinabi ni Tanba na may gagawin sila sa mansyon ni En kaya naisip ni Kaiman na mas mabuti kung sasabay na lang siya sa mga ito. Habang nakakulong sila kasukabi sa mansyon ay may nautusan si Johnson na ipis para tulungan sila. Nagawa nito na ma-unlock ang kanilang mga posas at gayon din ang kandado sa pinto. Kasalukuyan naman ang ipinapakilala na ni En kina Shin si Nick Ado bilang bago niyang partner. Tutol sana si Fujita sa desisyon na ito ni En ngunit sinabihan lang siya ni En na kay Kaiman niya na lang umano ibuhos ang kanyang galit dahil partner na nito si Nick Ado. Wala na siyang nagawa pa kundi humingi na lang ng tawag kay Matsumira. Buti na lang ay nandyan si Abiso para pag-aanin ang kanyang nararamdaman.
Bigla silang nakarinig ng ingay at ito pala ay sila Kasukabe at Johnson. Sinubukan ni Abiso na mag-transform ngunit dahil sa kakulangan ng usok ay hindi siya nagtagumpay. Balak ni Kasukabe na iligpit na lang sila Fujita kung hahadlang ang mga ito sa kanila. Ngunit biglang dumating dito sila Noy at Shin at sa bilis ng mga ito ay kaagad silang napigilan. Buti na lang ay namukhaan ni Shin si Kasukabe kaya kaagad niyang tinanggal ang kanyang maskara. Kahit anong pagpupumilit ni Fujita na ipaligpit sila Kasukabe kina Shin ay hindi ito pwedeng gawin ni Shin dahil utang niya kay Kasukabe ang kanyang buhay. Ipinatawag naman ni Chote si Nikaido para ipakita sa kanya ang palabas tungkol sa naging buhay ni En. Nung sanggol pa lang siya ay aksidente niyang nagamitan ng kanyang kapangyarihan ng kanyang mga magulang. Pero isang araw ay may nakakita sa kanya na isang lalaki at ibinente siya nito sa isang abolished factory. Naging impyerno ang buhay niya dito dahil pinipuwersa sila na maglabas ng usok para ibenta. 9 na taon siyang nagtrabaho dito at dahil naubusan siya ng usok ay itinapon na lang siya sa tulay. Di nagtagal ay nakita siya ng devil at sa pag-aakala nito na isa na siyang bangkay ay ipinasok na lang siya sa impyerno. Dahil sa puot na nararamdaman niya ay hindi pumayag ang kanyang katawan na basta na lang masunog. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan dito para mabuhay at makalipas ang 2 taon ay dito na siya napansin nila Chidaruma. Pinangalanan siya ng mga ito ng En at makalipas ang 6 na buwan ay muli siyang bumalik sa abolished factory para maghiganti. Katapos niyang mailigpit ang may-ari at mga tauhan nito ay sinunod din niyang winasak ang factory. Nagpa siya ang kanyang mga iniligtas na sumama sa kanya at dito na nabuo ang En's family. Nagkaroon sila ng maraming negosyo hanggang isang araw ay nakalaban nila ang Cross Eyes. Isa-isang iniligpit ang kanyang mga kasamahan hanggang sila Tengen na lang ang natira. Isang araw ay nahanap ni Tengen ang hideout ng Cross Eyes kaya kaagad na ipinadala ni En dito sila Shin at Noi. Pagkadating nila dito ay iniligpit na din si Tengen at ito ang ginamit ng kalaban para maisahan sila. Hindi naman sila kaagad nagpatalo hanggang sa may maramdaman silang kakaiba. Dahil dito ay hindi sila nakalaban ng maayos dahilan para parehas silang mapuruhan. Bago pa man mawala ng malay si Shin ay dumating dito si En para paalisin sila ni Noi gamit ang sasakyan nito. Nang makita ni En ang kalaban ay naramdaman niya kaagad na dapat niya itong matalo para magkaroon siya ng maayos na kinabukasan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan hanggang sa mapagtanto niya na napapalibutan na siya ng maraming kabuti. Dahil sa ginawa niya ay kinilala ang insidenteng ito na Deathroom Incident. Malakas ang kutob niya na naging mushroom na din ang kalaban ngunit nagulat siya nang may makita siyang walang ulo na papasok sa pinto. Dito na nagtapos ang palabas at bigla namang pumasok si En. Kaya sinamantala na din ni En ang pagkakataon na sabihin kay Nikaido na kaya gusto niyang makahanap ng sorcerer na kumokontrol ng oras ay para malaman kung namatay ba o buhay pa din ang kanyang nakalaban. Dahil dito ay muling naalala ni Nikaido ang araw nung una niyang nakita si Kaiman. Pagkadating nila Kaiman sa mansyon ay nagpanggap siyang babae at nagpakilala sa pangalang Paiman na asawa ni Tanba. Nakita nila sa loob ang isa pang bagon at ito pala ay pag-aari ni Asuka. Dati siyang empleyado ng Tanba Pie Shop at ngayon ay plano niyang makipagkumpetensya kay Tanba sa gaganaping kompetisyon. Dahil dito ay nakipagpustahan si Tanba na kung matalo siya sa kompetisyon ay isasara niya ang shop at magtatrabaho na lang kay Asuka. Dahil kampante si Asuka na siya ang mananalo ay tinanggap niya ang hamon ni Tanba. Dinala naman sila Kasukabe ni Shin sa tinitirahan nito at pinagaling na din silang lahat ng kapangyarihan ni Noi. Sinabi ni Kasukabe ang plano nila na iligtas si Nikaido pero pinayuhan sila ni Shin na bumalik na lang ng hole. Bagamat malaki ang utang na loob ni Shin kay Kasukabe ay hindi niya pa din matutulungan ng mga ito kung makikipagtulungan pa din sila kay Kaiman. Habang abala si Kaiman sa paghahakot ng mga gamit ay ipinakita sa kanya ni Fukuyama ang balita tungkol kay Nikaido. Dahil dito ay mas nakumpirma lang niya na isa nga talagang sorcerer si Nikaido. Nagdadalawang isip na siya kung ililigtas pa ba niya ito o hahayaan na lang dahil dito din naman ito nabibilang. Bago mag-umpisa ang kompetisyon ay nakita pa niya si Nikaido na kasama si En. Alam ni Tanba na ito ang balak niyang iligtas pero hinayaan niya na lang muna ito. Nang mag-umpisa na ang kompetisyon ay nagtaka sila Tanba na nilampasan lang sila ng mga customer at dumiretso ang mga ito sa bagon ni Asuka. Kaya kahit nag-uumpisa pa lang ang kompetisyon ay napasabi na lang sila na mayroon na ata silang panalo. Nagtataka na lang sila Noi na parang wala sa katinoan sila Shin. Kahit si Fukuyama ay naaakit din sa paninda ni Asuka at gusto na din itong bumili dito. Dahil dito ay sigurado na si Tanba na gumagamit ng mahika si Asuka para akitin ng mga lalaking customer. Ilang sandali lang ay nakita ni Kaiman si Nikaido na nag-iisahan lang. Dahil abala si En kay Asuka ay sinamantala niya ang pagkakataon na ito na hilahan si Nikaido. Lumapit naman sila Noi at Abiso kay Tanba para tumikim ng Tanba Pie. Mas nagugustuhan nila ito kaysa sa mga paninda ni Asuka.
Di nagtagal ay naubusan na din ng mahika si Aso kadahilan para bumalik na sa katinoan ang mga customer. Minabuti ni En na tikman din ng pie ni Tanba para maging patas ang kanilang hatol. Dito na inilabas ni Tanba ang chanterelle pie na ginawa niya lang para kay En dahil alam niyang puro mushrooms lang ang kinakain nito. Sa ginawa niyang ito ay kagad na nagdesisyon si En na hirangin siyang panalo. Kagad namang umalis sila Aso sa takot na baka malaman ni En ang ginawa niya. Balak sana ni Kaiman na isama si Nick Edo pabalik ng hall ngunit tumanggi si Nick Edo. Katwiran ni Nick Edo ay mananatili na siya dito sapagkat partner na siya ngayon ni En. Naisip ni Kaiman na ginagamitan lang ni En si Nick Edo ng mahika kaya plano niya na iligpit ito. Ngunit dito na siya biglang inatake ni Nick Edo at kahit ayaw niyang lumaban ay hindi pa din ito tumitigil. Pero dahil napupuno na siya ay napilitan siya na gantihan na ito. Matapos malaman ni Nick Edo na dumugo na ang kanyang ilong ay hindi na siya nag-alinlangan pa sa pag-atake. Kaya habang nananalangin si Chota na masawi si Nick Edo ay tumilapon sa kinaroroonan niya si Kaiman. Muling inatake ni Nick Edo si Kaiman dahilan para mahulog pa ito sa sumunod na palapag. Kahit na hindi na makatayo si Kaiman ay pinilit niya pa ding makapagtago. Bigla na lang may lumitaw na salamin sa tabi niya at pagkababa ni Nick Edo ay bigla namang nagpakita sa kanya si Rizzo mula sa salamin na ito. Habang hinahanap ni Nick Edo si Kaiman ay nagulat na lang siya nang may biglang umatake sa kanya mula sa likuran niya. Kaya pagkalapit ni Chota sa butas ay nakita niya si Nick Edo na nakahandusay na. Akala niya ay patay na ito na siyang sobrang ikinatuwa niya ngunit biglang dumating si Aso para linawin sa kanya na buhay pa si Nick Edo. Dahil sa malaking sugat ni Nick Edo sa likod ay nakuha ni Aso ang contract. Hiningi ito ni Chota at bilang kapalit ay hindi nito dapat ipalam kay En ang mga nangyari. Nang maging okay na ang pakiramdam ni Nick Edo ay sinabi niya kay Aso ang mukha ng umatake sa kanya at sigurado siyang hindi ito si Kaiman. Pinayuhan siya ni Aso na umalis kaagad dito dahil kung makikita niya muli si En ay tutubo lang ulit ang contract sa loob ng kanyang katawan. Minabuti nila na hanapin muna si Kaiman at ang umatake sa kanya ngunit si Kaiman lang ang kanilang nakita. Nagpa siya si Kaiman na kagatin din si Nick Edo kaya nagulat si Nick Edo nang makita niya si Rizzo. Sinabi niya kay Kaiman na hindi siya ang hinahanap ng nasa loob ng bibig nito ngunit hindi ito naniniwala sa kanya. Habang kumakain sila kasukabi ay sinabihan na sila ni Shin na ibabalik na umano sila sa hall kinabukasan mismo. Alam nila na wala din silang magagawa pa sa kalagayan ni Nick Edo kaya pumayag na lang si Kasukabi dito. Nang malaman ni Kaiman na si Rizzo din ang nasa loob ng kanyang bibig ay naisip niya na baka ito din ang nagsumpa sa kanya. Sinabihan sila ni Aso na kasalukuyang nasa bayan na tinatawag na Barrett si Rizzo. Ilang sandali lang ay pumasok na din sa gusali na kinaroroonan nila sila na kanina pa naghahanap kay Nick Edo. Bago pa man sila matunto ng mga ito ay pinilit ni Aso sila Nick Edo at Kaiman na ipasok sa pinto na nilikha nito. At para naman hindi magtaka si En sa pagkawala ni Nick Edo ay pinag-transform ni Aso si Chota bilang si Nick Edo. Sa una ay ayaw pa ni Chota ngunit naisip niya na magandang pagkakataon nito para kamuhian na ni En si Nick Edo at siya na ang gawin nitong partner. Kaya pagkababa nila ay kagad siyang nagpakita at naging matagumpay ang plano ni Aso. Ang problema ay hindi pa din matunto ni Aso ang umatake kanina kay Nick Edo. Napunta sila Kaiman sa isang bayan na parang inabandona na. Nang mapansin ni Nick Edo ang isang devil ay mabilis silang nagtago. Minabuti nila na manatili muna sa loob ng isang gusali at dito na sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng maayos. Sinabi lahat ni Nick Edo ang mga rason kung bakit siya nanirahan sa hall. Ito pala ay dahil nawalan siya ng kaibigan dahil sa kanyang kapangyarihan. Simula noon ay hindi niya na ginamit ang kanyang kapangyarihan na alam niyang napakadelikado. Nagpasya siya na manirahan sa hall sa kagustuhan na maging normal na tao at para na din maiwasan ng mga katulad niya na ang habol lang ay ang kanyang kapangyarihan. Natanong ni Kaiman kung bakit tinutulungan siya ni Nick Edo sa pakikipaglaban sa mga sorcerers. Ayon naman kay Nick Edo na isa ito sa naiisip niyang paraan para maramdaman niyang isa na din siyang tao at ang isa pang rason niya ay dahil gusto din niyang maging kaibigan si Kaiman. Hindi naman problema para kay Kaiman na magpatuloy ang kanilang pagkakaibigan basta mangako lang si Nick Edo na hindi na siya gagamit ng kanyang kapangyarihan. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Dorohedoro Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina